As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bagong umaga muli kaibigan, ako po ang inyong lingkod dito sa ating palatuntunang Rise and Reflect at muli ay welcome kayo dito sa ating himpilan AWR 89.1 FM. Binabati rin po natin ang ating mga kaibigang maagang nakatudok sa Juan Kabanatang 5 talatang 39. Sinasaliksik ninyo ang kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Kaibigan, kung nais mong higit na makilala ang ating Panginoong Yesus, ang ating tagapagligtas, ang pagbabasa ng Biblia ay isang napakagandang pamamaraan. At ang atin pong pinasimulang aklat na binasa ay ang Genesis at tayo ngayon ay nasa Kabanatang 11. Ang akin pong babasahin ay mula sa talatang 1 hanggang 26. Medyo mahaba-haba po ito. Ngunit ako ay maasa na kayo po ay susubaybay at tatanggap ng mga pagpapalang galing sa Diyos sa pamamagitan ng inyo pong pakikinig sa Kanyang salita. Sa ang Bible, Pinoy version, sundan niyo po ang aking pagbasa. Nung time na yon, iisa lang ang language ng mga tao at pare-pareho lang ang mga salitang ginagamit sa buong mundo. Habang palipat-lipat ng tirahan ng mga tao sa East, nakarating sila sa isang patag na lugar sa Babylonia at doon na sila tumira. Sinabi nila sa isa't isa, "Tara, gumawa tayo ng mga bricks at lutuin nating maigi para tumibay." Bricks ang ginamit nila imbes na bato at alkitran ang pinangsemento nila. Sabi nila, "Tara na, gumawa tayo ng city na may tore na aabot sa langit para sumikat tayo at di tayo magkawatak-watak dito sa mundo." Bumaba si Lord para tingnan ang city at ang tore na tinayo ng mga tao. At sinabi ni Lord, nagkakaisa sila ngayon at iisa ang language nila. Umpisa pa lang yan ang pwede nilang gawin. Sa susunod, magagawa na nila kung anong maisipan nila. Bumaba tayo at guluhin natin ang language nila para di sila magkaintindihan. So kinalat sila ni Lord sa buong mundo at nahinto ang pagtatayo nila ng city. Tinawag na Babel ang city. Kaya doon ginulo ni Lord ang language ng lahat ng tao. At mula doon, napunta na sila sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Ito ang lahi na nanggaling kay Shem. Noong 100 years old na si Shem, 2 taon after ng baha, naging anak niya si Arphaxad.
Tapos, nabuhay pa siya ng 500 years at nagkaroon ng iba pang mga anak. Nung 35 years old na si Arphaxad, naging anak niya si Sela. Tapos, nabuhay pa siya ng 403 years at nagkaroon ng iba pang mga anak. Noong 30 years old na si Sela, naging anak niya si Eber. Tapos, nabuhay pa siya ng 403 years at nagkaroon ng iba pang mga anak. Nung 34 years old na si Eber, naging anak niya si Peleg. Tapos, nabuhay pa siya ng 430 years at nagkaroon ng iba pang mga anak. Noong 30 years old na si Peleg, naging anak niya si Reo. Tapos nabuhay pa siya ng 209 years at nagkaroon ng iba pang mga anak. Noong 32 years old na si Reo, naging anak niya si Serog. Tapos nabuhay pa siya ng 207 years at nagkaroon ng iba pang mga anak. Noong 30 years old na si Serog, naging anak niya si Nahor. Tapos nabuhay pa siya ng 200 years at nagkaroon ng iba pang mga anak. Noong 29 years old na si Nahor, naging anak niya si Terah. Tapos nabuhay pa siya ng 119 years at nagkaroon ng iba pang mga anak. Noong 70 years old na si Terah, naging anak niya si Abram, Nahor at Haran. Ang ating pamagat sa ating binasa ngayon ay gumawa ng sariling pangalan. Sa ating binasa ay mayroong dalawang pangunahing kasalanan na inilarawan sa salaysay ng Tore ng Babel na matatagpuan sa Genesis chapter 11. Sinabi ng mga tao na gumawa tayo ng pangalan para sa ating sarili sa verse 4. Ngayon, sinabi ng mga tao, magtayo tayo ng isang lungsod na may tore na aabot sa langit para maging tanyag tayo at hindi mangalat sa buong mundo. Nais nilang magtayo ng isang tore na kahanga-hanga para sa kanilang sariling kaluwalhatian o reputasyon, maging tanyag. Iyon ang kanilang layunin. Ayon dito at sa iba pang mga salaysay sa Biblia, ang kasalanan ng pagmamataas ay nangyayari kapag inilalagay mo ang iyong sarili sa lugar ng Diyos o binibigyan mo ang iyong sarili ng pagkilala nang hindi kinikilala na ang lahat ng mayroon ka ay mula sa Diyos. Ang ganitong uri ng pagmamataas ay maaaring umakay sa atin na gumawa ng mga bagay na mukhang mahusay at kahanga-hanga sa atin at sa iba, when in God's eyes it is sinful. Ang pangalawang kasalanan sa Babel ay takot. Ang isa pang dahilan kung bakit nais ng mga tao na itayo ang lungsod ay upang hindi sila magkalat sa ibabaw ng buong lupa, sangayon sa talatang 4, na direktang sumasalungat sa utos ng Diyos sa Genesis, kabanatang 9, talatang 1, nang sabihin niya, binasbasan ng Diyos si Noah at ang mga anak niya at sinabi, magkaroon kayo ng mga anak para dumami at mangalat kayo sa buong mundo. Ang Diyos mismo ang nagsabi na kalatan ninyo ang buong lupa. Ang mga tao naman, ang gusto ay mag-ipon-ipon to preserve their lives. Ang pananatiling magkakasama para sa kanila ay magbibigay ng seguridad o kaligtasan para sa kanila. Hindi nila ipinagkatiwala ang kanilang kaligtasan at seguridad sa ating Panginoong Diyos. Pinigyan sila ng Diyos ng utos, ngunit natatakot silang sumunod, kaya nagkaisa sila sa pagsalungat sa Kanya. Gayunman, kaibigan, may kita natin na ang kabutihan ng Diyos ay umiiral pa rin sa kanila. Ang Kanyang naging tugon ay parehong gawa ng paghatol at biyaya. Nagsimulang hindi magkaintindihan ang mga tao at doon nagsimulang magkaroon ng iba't ibang wika. Sila ay nangalat sa buong sanlibutan. Sa pamamagitan ng hindi pagkakaintindihang iyon, pinigilan ng Diyos na sila ay magpatuloy sa kanilang paghihimagsik at tinulungan din silang sumunod sa Kanyang utos na kumalat at punuin ang sanlibutan. Sa huli, sa pagtatapos ng kasaysayan ng sanlibutan, ang hatol ng Diyos, kaibigan, sa Babel ay tutubusin sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Sa panahong yon, ang mga tao mula sa bawat tribo at wika ay iipunin ng Panginoon. Magsasama-sama
sa pagsamba sa ating Diyos Ama. Sa Apokalipsis, Kabanatang 5, talatang 9-10, ganito ang nakasulat. Ang mga tao mula sa bawat lipi, wika, bayan at bansa, sila'y iyong ginawang isang kaharian at mga pari para sa aming Diyos, at sila'y maghahari sa ibabaw ng lupa. Napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Nabagamat dahil sa kanyang ginawa ay nagkaroon ng iba't ibang mga wika at ang tao ay kumalat sa ibang lupa, sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesus, titipunin naman niya ang lahat ng lahi, ang iba't ibang mga wika sa pagpupuri sa ating tagapagligtas. Kaibigan, ano ang panganib ng pagmamataas na iyong natutunan sa ating pagbabasa ngayon? Paano naging pagpapala ang pangangalat ng tao at pagkakaroon ng iba't ibang wika? Ano ang mangyayari sa nagkawatak-watak na mga tao at iba't ibang salita sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus? Para sa iyong comment and reflection, maaari mong isulat dyan sa ating comment section para sa mga nasa Facebook page. At para naman po sa mga kaibigan nating nakikinig sa radyo, maaari kayong mag-text sa atin pong numero 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At habang inyo pong ginagawa, ay ihahandog sa inyo ang isang napakagandang awitin na inawit ni Clarence K. Gusilatar, Sa Buong Mundo. May kasaysayan akong nalalaman, mababago buhay ng tao, pag-ibig na tunay kanyang inialay sa akin at sa iyo. May pabalita sa lahat ng bansa na siya ay maghari na
Maraming salamat, Clarence, sa napakagandang mensahe ng awit na iyong inawit para sa ating pagtitipon ngayong umaga. At nais kong makasama kayo sa atin pong pananalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, kahit na ang sangkatauhan ay nasa lantad lagi ng paghihimagsik laban sa iyo, tinutupad mo pa rin ang iyong mga layunin. Amang banal, bigyan mo kami ng mapagpakumbabang puso na masaya naming isuko sa iyo ang aming mga sarili. Naway maisakatuparan mo ang iyong mga layunin sa pamagitan ng aming kusang loob na pagsunod. Salamat, dakilang Diyos, sapagkat sa iyong pagbabalik, titipunin mo sa isang kaharian ang iba't ibang lahi, lengguwahe ng mga tao upang sambahin ka sa iisang diwa ng pagpapasalamat at pagpuri sa iyong kabutihan at pagliligtas. Dakila naming Diyos, ngayong umaga, haharap muli ang aming mga kaibigan sa kanila pong mga pagtatrabaho. Ang kanilang mga anak ay papasok sa paaralan. Akin pong hinihiling na bigyan ng sapat na karunungan, katalinuhan ang mga batang mag-aaral na ito upang kanila pong magampanan ang kanila pong mga academic requirements. At ang mga magulang naman po na pupunta sa kanilang mga trabaho, hinihiling ko po na sila po ay inyong ingatan upang makapagtrabaho sila, makapaghanap buhay ng sapat para po sa kanila pong mga pangangailangan. Dakila naming Diyos ang aming mga kaibigan na mayroon pong mga suliranin, may mga karamdaman. Hinihiling din po namin na kayo po ang mamagitan, mga siwa sa kanila, ipagkaloob po ang kanilang pangangailangan. At akin pong hinihiling, nahipuin ang kanila pong may mga karamdamang katawan upang sila po ay gumaling at maibsan ang sakit na kanila pong nararamdaman. Alam namin na kailang Diyos, na kayo ang aming Diyos na nagmamalasakit sa amin at nais niyong palagi na ipagkaloob ang pinakamabuti para sa amin, ang mga bagay na makapagpapatibay ng aming pananampalataya sa inyo. Salamat po na inyong diringgin ang aming panalangin sapagkat ito ay aming inihiling sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat muli, kaibigan, sa iyong pagsubaybay dito sa ating palatuntunang Rise and Reflect. At nais po naming anyayahan ka na ipagpatuloy ang iyong pag-aaral sa pamagitan po ng ating Bible Study Guide na Explore. Mapapasa iyo po ito kung iyong ipapadala ang iyong kompletong pangalan at address sa amin pong himpilan. Ang ating mga numero 0917-1742-777. 0917-1742-777 at 0918-9447-891. 0918-9447-891. Muli, sinasabi ng ating Panginoong Hesus, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Kaibigan, kung ang salita ng Diyos ang iyong gabay, ang landas mo ay hindi masisinsay. Huwag po kayong aalis sapagkat susunod pa ang ating palatuntunang ang salita ng buhay pagkatapos ng ilang mga awitin. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace.
guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Rise and reflect on promises true.